Ito lahat ay binili para sa akin ni Dr. Gu. Sabi niya, gusto niyang magkaanak kami. Kung hindi ko nakita ng personal, hindi kailanman ako maniniwala. Ang pagmamahal ni Guxingzi ay nahati pala sa dalawang tao. Subalit, ang pagmamahal na nabulok ay parang basura. Mas gugustuhin kong itapon ito kaysa pahirapan ang sarili ko. Ginang Fang sa ospital. Sigurado ka bang gusto mong ipagyabang ang bata? Sigurado. Alam mo naman na hindi maganda ang lagay ng iyong katawan noong huling pagpunta mo dito sa ospital. Pinayuhan ka na naming iwan ang batang ito, pero ikaw noon. Ayaw na ayaw mo. Bakit ngayong pumayag ka na? Dahil simula ngayong araw, napasiya akong alagaan at mahalin ng mabuti ang sarili ko. Napakabuti kung nakapag-isip ka ng tama. Mabuti ito para sa iyo at sa bata. Pumirma ka na dito. Z. Umuwi na ako. Dinala ko pa itong cake na paborito mong paborito. Salamat. Z. Anong problema? Bakit namamaos ang boses mo? Wala lang. Medyo kulang lang sa pahinga. Z. Patawad ha. Sobrang dami ng operasyon ko sa ospital nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras na makasama ka. Pero, dinala ko itong strawberry cake na paborito mong paborito. Patawarin mo na ako ha. Amoy na amoy ko ang pabango sa katawan mo at may marka ng lipstick sa polo mo. Guxingzi, nanggaling ka ba talaga sa operasyon? O kakaalis mo lang sa kama ni Baiwei? Z. May nangyari ba sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita sa akin? Ano ito, gamot para sa panganganak? Nagkamali ka lang, ordinaryong antibiotic lang ito. Pinapapas mo ako dito ha. Akala ko pa naman may sakit ka na. Z. Kapag may masama sa pakiramdam mo, sabihin mo lang sa akin. Doktor ang asawa mo. Nakuha ko. Oh, Z, anong itong kahon? Regalo ko ba ito mula kay Z? Tama. Pwede ko bang buksan ngayon para makita kung ano ang nasa loob? Ay, buksan mo na lang pagkatapos ng 7 araw. Sige, 7 araw ay 7 araw. Pero ano ang petsa pagkatapos ng 7 araw, bakit ako makakatanggap? Nang regalo galing sa'yo, Z. Pagkatapos ng 7 araw ay ang ika-10 anibersaryo ng ating kasal. Z, pasensya na. Sobrang puno ang schedule ng operasyon ko sa ospital nitong mga nakaraang araw. Halimutan mo na sa 7 araw, anibersaryo natin. Ating kasal. Ganito na lang. Magbubook ako ngayon ng iyong paborito mong French restaurant. Para makabawi ako sa'yo. Huwag na. Ayaw ko nang kumain. Sige, maghihiwa ako ng prutas, tapos dito na lang tayo sa bahay. Manood ng pelikula, okay ba? Huwag na rin. Gusto ko nang maligo at matulog ng maaga. Huwag naman ganun, Z. Gaano na ba katagal tayong hindi nagkakwentuhan at nag-date ng maayos? Lagi ka namang malamig sa akin itong mga nakaraang araw. Nag-aalala ako, baka may nagawa akong mali. Naikinasay ka sa akin. Ako ba ang malamig? Ikaw mismo ang nanloko sa akin. Kasama mo yung resident doctor mong trainee. Guxingzi.
Paano mo nagagawang kunwari na mahal mo ako? Sobrang galing mong umarte. Z, asawa ko, manood na lang tayo ng pelikula please. Sige, manood na lang tayo ng pelikula. Z, anong pelikula ang gusto mong panoorin? Kahit ano. Sige, titingnan ko. My old classmate, ito na lang. Goksingzi. Pagkalipas ng 7 araw, aalis ako sa oras at tayong dalawa. Hindi na muling magkikita kailanman. Z, bakit parang wala ka sa sarili habang nanonood ng pelikula? Z, may emergency na tawag galing sa ospital, sagutin ko lang ito. Tapos babalik ako para samahan ka. Ano ba? Namimiss mo na naman ako. Naman Bobby, hindi ako makatulog pag wala ka sa gabi. Gusto kong yakapin kita habang natutulog eh. Sige, magkita tayo bukas sa ospital. Bukas, kahit anong posisyon gusto mo, pwede naman. Z, bakit mo pinatay ang pelikula? Bakit ang putla ng mukha mo? May masakit ka ba somewhere? Wala lang. Ayaw ko lang talaga manood. CJ, kahit anong gusto mo Z, gagawin natin. Z, anong nangyari sa'yo? Saan ka masakit? Tingnan ko. Wala naman. Medyo sumasakit lang ang tiyan ko. Kaya Z, bukas sabay tayong pumasok sa ospital. Titignan ko ng mabuti ang kalagayan mo. Sige, bukas sabay tayo sa trabaho. Tapos sabay din tayong uwi. Maghapon akong sasamahan ka. Pero kasi, bukas marami akong gagawin sa trabaho. Baka hindi kita maalagaan ng maayos. Okay lang. Kapag busy ka, maghihintay ako sa lounge. Pwede rin yon. Z, pupunta muna ako sa sire. Kapag inaantok ka na, matulog ka na. Z, hahanda ko muna ang gamit mo sa paglilinis. Hintay ka lang sandali. Nagbago ang plano. Bukas, hindi tayo pwedeng sa lounge. Pero sinabi mo na sa kanya, paano mo babawiin? Hindi ako bawi. Bukas pagdating sa ospital, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ayos. Z, may toothpaste na. Pwedeng ka nang maglinis. Hindi na, gusto ko munang magpahinga. Sige, matulog ka na. Esan, Hoy, Z. Yung regalo mo sakin. Talagang hindi ko pwedeng buksan ngayon. hindi. Kung bubuksan mo ngayon, hindi na kita kakausapin. Sige. Hindi ko bubuksan hanggat hindi pumapayag ang asawa ko. Huwag mo kong iwasan. Gusto ko munang matulog.
Iargu, may international conference sa ospital ngayon. Kailangan mong dumalo. Mahal, tatawag lang ako. Esan, Hello. Alam ko na, pagdating ko na lang pag-usapan. Eman, si Je. Guxing Si. Naalala mo pa ba ang pangako mo? Nang mag-propose ka sa akin? Siyempre naalala ko sa buong buhay ko. Si Fang Zi lang ang mamahalin ko. Sa buong buhay mo, ako lang talaga? Siyempre, totoo yan. Paano kung magbago ang isip mo at mahalin mo ang iba? Idnan, kung ganun, mabangga ako ng sasakyan, malunod sa tubig. Mabulunan sa pagkain, sa madaling salita, hindi ako mamamatay ng maayos. Ang bigat naman ng sumpa mo. Hindi ka ba natatakot na magkatotoo? Ay, sinasabi ko lang sa'yo ang totoo kong nararamdaman. Anong ikinatatakot ko? Bakit, Z? Hindi ka naniniwala sa akin. Wala ka bang gagawin sa ospital? Kain ka na. Ay, ang ospital, hindi yan mas mahalaga kaysa sa asawa ko. Kung wala ako, wala silang magagawa. Mas mabuti pang paalisin na sila. Paalisin mo siya. Kaya mo ba? Siyempre, maliban sa asawa ko, wala akong pakialam kung sino ang umalis. Nandito na pala si Amaresco. Si Iargo, palagi niyang. Sinasabi sa ospital na gusto mo ng mga lili. Handa na ang mga ito sa resting room ni Iargo. Bibili ako ng dessert para kay MRSgu. Sabi ni Iarga, mahilig na mahilig si MRSgu sa matatamis. Sige na. Ako na ang bahala sa asawa ko. Ang sweet naman ni Iargo, parang magkakadiabetes ako. Umalis ka diyan, sip-sip. Doktor ka naman. Kung magka-diabetes ka, ikaw na ang magpagamot. Tama na kayong dalawa. Tara na sa resting room ko. Asawa, kumain ka muna. Sa ospital, may bagong trainee. Kailangan kong tingnan. Eh yung dati mong tinuturuan. Si Bayway, nasaan na? Ah, siya. Kasama na niya ang ibang doktor. Asawa, ikaw. Maghintay ka dito pagbalik ko. Kakain tayo sa labas. Alam mo ba, nakita ko kanina, si Iargo at si Bayway pumunta sa morgue. Ay, grabe naman yon, sa morgue pa gumawa, ang lupit. Wala eh, sino ba naman mag-akala na darating ang asawa ni Iargo? Ngayon, hindi naman siguro nila gagawin. Sa harap ng asawa niya, di ba? Sabi ko sa'yo, kahapon si Iargo. 2 operasyon ang ginawa niya at iniwan niya si Bayway. Mag-isa sa operating room ng 2 oras, baka pinagod niya. Sa tingin ko, mahaba-habang paghihintay ang abutin ng asawa ni Iargo. May meeting pa mamaya sa internasyonal. Tatawagin pa ba natin si Iargo? Sa ganitong sitwasyon, anong meeting pa ang pag-usapan? Kanselado na ni Iargo ang meeting room kaninang umaga pa. Hintay lang siya ng pagkikita nila ni Bayway. Yung tawag kaninang umaga para pala dito. Para makipagkalas kay Bayway. Si Guxing Si para lang makipagkalas. Isang kasinungalingan ang sinundan ng isa pa. Nakakadiri ka talaga. Ang galing talaga ni Iargo. Matibay pa rin ang pamilya, pero may iba pang babae sa labas. Sabi nga, mas mabango ang bulaklak sa labas. Si Iargo, nagkamali lang tulad ng karamihan sa mga lalaki. Nga, kahit ordinaryong lalaki ng abuso, lalo na. Si Iargo na mayaman at may magandang pamilya, magpakalantari sa iba, ay kayang-kaya niya. Basta huwag lang malaman ng asawa niya. Yun lang. Mukhang tanga naman ang asawa ni Iargo. Kaya madali lang sigurong itago sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Oras ng trabaho nagsisismisan kayo. Nasa hallway ang mga kamag-anak ng pasyente. Gusto niyo bang mareklamo, mga nurse? Opo, Iargo. Walang gana kumain ng asawa ko. Bigyan niyo siya ng gamot. At isa pa. Ang sino ba sa inyo ang magsabi ng relasyon namin ni Bayway, mga nurse? Agad-agad kayong tatanggalin. Naintindihan po, Iargo. Huwag po kayong mag-alala. Alis na.
Bakit ka bumalik? Naiwan ang ko. Hello! MS Fang, malapit na matapos ang proseso ng pag-close ng account ninyo. Nakumpirma na rin ang flight papuntang Norway. Bukas na kayo pwede umalis. Alam ko na. Salamat sa pag-ayos ng tiket. Ticket. Z, bakit ka bumili ng ticket? Hindi ako. Kaklase ko sa kolehiyo. Gusto niyang magbakasyon sa ibang bansa. Pinahanap niya sa akin. Kakadiborsyo lang niya, malungkot. Hayaan mo siyang maglibot-libot. Kapag natapos na ako sa trabaho, pupunta tayo sa Switzerland para mag-ski. Matagal mo nang gustong pumunta, di ba? Anong nangyari? Masama na naman ang pakiramdam mo. Sinabihan ko na sila Sumasakit ang tiyan mo nitong mga nakaraang araw. Siguradong hindi ka nila inalagaan ng maayos. Hintay ka, kakausapin ko sila. Gusto mo. Kausapin mo kung sino ang gusto mo. Huwag mong sabihin para sa akin. Wala akong kinalaman. Mahal, galit ka ba sa akin? Inis ka ba sa akin? Dahil sa trabaho ko at hindi kita naalagaan. Hintayin mo lang, sasabihin ko na sa kanila ngayon. Walang dapat mang abala sa akin ngayon at ako, buong puso kong sasamahan ka. Buong puso. Buong puso kong sasamahan ng asawa ko. Ay, sige na mahal. Huwag ka nang magalit. Mamaya tayo ay pupunta. Bibili ng bag at damit, okay ba? Sagutin mo na yan, huwag nang patagalin ang trabaho. Sige, ayusin ko na agad. Ano, kailangan pang lumabas para sumagot ng tawag? May tinatago ka ba sa akin? Imposible naman. Hoy, hindi ba't sinabi ko na huwag nang mang-abala? Kasama ko ang asawa ko. Sige, alam ko na. Pupunta na ako agad. Mahal, may pasyente roon na kailangan ng operasyon. Kailangan kong pumunta. Para pag-usapan ng plano sa operasyon. Tingnan mo. CJ, pumunta ka na. Sige, mahal, pagkatapos ko roon, babalik agad ako para samahan ka. Goksingsi. Sa pagitan ko at ni Baiwei. Pinili mo na naman siya. Ete, pasensya na ha. Mukhang hindi ka masasamahan ni Tsingshi ngayon. Tingnan mo, isang tawag lang, kailangan niyang sumunod at sumama sa akin. Oh, Ete, may ipapakita ako sa iyo. Ang talo ay ang hindi minamahal. Ete, buntis ako sa anak ni Tsingshi. Masaya si Tsingshi, sinabi niyang siguraduhin niyang ligtas ang pagbubuntis ko. Dahil ito ang patunay ng pagmamahalan namin, di ba at? Goksingsi, Baiwei. Sawa na ako sa nakakadiring mukha ninyo. Sa pagkakataong ito, talagang lalayo na ako sa inyo. Ito ang mga ebidensya ng pagtataksil ng asawa ko at ng kabit. May mga litrato, video at chat record sa loob. MS Fang, huwag kang mag-alala. Sapat na ang mga ebidensyang ito para patunayan na si Emargu ay nangangaliwa habang kasal. I-file ko ang kaso sa lalong madaling panahon. Makikipaghiwalay ka ng maayos. Mahal, bakit wala ka na sa ospital? Saan ka pupunta? Umuwi muna ako. Mabuti naman kung nasa bahay ka na. Mahal, pasensya na ha. Mahirap ang operasyon ngayon, kailangan kong mag-aral sa ibang bansa ng ilang araw. Hintayin mo lang ako sa bahay sa susunod na linggo. Tatanggalin ko ang lahat ng gawain para samahan ka. CJ, pumunta ka na. Ayos! Mahal kita. Alam kong ikaw ang pinakamauunawain. Mahal kita. Goksingsi. Kung magloloko ka, hindi na kita hahanapin. Huwag kang mag-alala mahal habang nandito ka pa sa mundo. Kahit saan ka man magpunta, hahanapin kita. Kung hindi maiiwasan ang mga basura, lalayo na lang ako para tuluyang makawala sa kanila.
Guxingzi. Hinding-hindi mo ako mahahanap. Tapos na ang proseso ng pag-cancel ng account. Maligayang paglalakbay. Tingnan mo ang drawer ng bedside table kapag may oras ka. May regalo ako para sa'yo. Etzi, kasama ko ni Tsingshi sa fetal monitoring. Kakasipa lang ng Bobby kanina, masayang masaya siya. Anong gusto mong kainin ngayon? Gusto ko ng hotpot, manghang. Hindi ka ba natatakot mag-init ang katawan? Mamaya, pakuluan ko ng bird's nest si ate para sa'yo. Hindi mo talaga ako mahal. Paalam na, Guxingzi. Bobby, anong nangyari? Wala. Siguro nagkakamali lang ako ng tingin. Alis na tayo. Bobby, babalik ka na naman ba para kay misis mo? Di ba pwedeng mas matagal kang sumama sa akin? Wiwi. Huwag mong sasabihin kay Z na nandito ka. Naiintindihan mo? Kasama mo na ko, siya pa rin ang laging pinag-usapan. Galit na ko. Sige, di ko na sasabihin, huwag ka nang magalit. Sek, balik na tayo sa apartment malapit sa ospital. Gusto ko ulit. Pero si Z ang asawa ko. Pagbalik ko, dapat kong puntahan muna siya. Sabihin mo na lang na busy ka sa trabaho. Hindi naman to first time mong gamitin ang dahilan na yan. Hayop ka. Tara. Hindi matawagan si Z. Baka may nangyari sa kanya. Bobby, huwag kang masyadong mag-alala para kay Etzi. Housewife lang naman siya, di naman siya mawawala. Teka, uminom ka muna ng tsaa, ako ang nagprepara. Ayoko. Sige na, di na ako inom. Bobby, anong nangyari? Kahit sana ako mismo ang nagprepara, ayaw mo pang inumin. Sa mga nakaraang araw, palagi kong nararamdaman na may kakaiba kay Z. Hindi, kailangan kong puntahan siya. Bobby, sa tingin ko masyado ka lang nag-alala. Si Etzi ay sumasakit lang ang tiyan, hindi naman mamamatay. Anong sinasabi mo? Si Z ang pinakamamahal kong asawa. Wala kang karapatang husgahan siya. Hindi, kailangan ko siyang makita. Fangshi, Dugu, saan ka pupunta? Mayroon tayong napakahalagang seminar mamayang hapon. Dapat kang dumalo. Balak ko sanang bisitahin si Z. Ngayon na sayang ang napakatagal na panahon. Kailan magsisimula ang seminar? 3 ng hapon, eksaktong oras. Kung hindi ako makabalik, huwag mo akong hintayin. Magpatuloy lang ang seminar. Opo.
Gutsing Shi, nandito na ako sa tabi mo. Bakit ganoon pa rin ang pag-alala mo kay Fang Shi? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Beiwei, dapat mong tanggapin ang totoong kalagayan mo. Ikaw ay instrumento lamang na hinanap ko para kay Zi para magkaanak. Anong ihahambing mo sa kanya? Gutsing Shi, ang iyong katauhan at kayamanan ay dapat na sa akin lamang. Zi, nakauwi na ako mula sa business trip. Zi. Aling Wang, nasaan si Zi? Saan siya pumunta? Kahapon po gabi, kasama ninyo po hindi ba ang misis? Espesyal pa nga pong pinagbakasyon ang lahat ng katulong. Sinabing huwag kaming makagambala sa inyo. Sinabi ni Zi na kahapon ng gabi ay kasama niya kami. Zi. Gutsing Shi, aalis na ako. Hindi na tayo magkikita muli. Ano ang ibig sabihin ng hindi na magkikita muli? Fang Zi. Hoy Tianchen. Alam mo ba kung nasaan si Zi? Asawa mo naman si Zi, hindi ba? Kung hindi mo alam kung saan siya pupunta, paano ko malalaman? Zi. Saan ka ba talaga naroroon? Paano mangyayari yon? Paano posibleng iwan ako ni Zi? Ikaw talaga ang may kasalanan. Sino ang nag-utos na palitan ng mga gamit ng misis? Ginoo, wala po ako. Ang misis po mismo ang nagpalit. Sabi niya, kapag nagpalit ng bagong kapaligiran, magbabago ang pakiramdam. Akala ko alam mo, kaya hindi ko sinabi. Imposible yan. Mahal na mahal ako ni Zi. Hindi siya alis sa akin. Ako. Na pala. Nag-message sa akin si Zi kaninang umaga. Tiyak na bakasyon lang siya para mag-relax. Tiyak yun. Kapag may oras ka, tingnan mo ang drawer ng bedside table. May regalo ako para sa iyo. Alam ko na. Tiyak na aalala ako ni Zi. Alam ko na. Z. Tiyak nasaktan kita ng sobra. Kaya sinunog mo ang litrato natin. Patunay ng pagkatao mo, tatanggalin mo pa. Ganun na lang ba ayaw mo ng kahit anong koneksyon sa akin? Gutsing Shi, kung magloloko ka, lilisan ako ng tuluyan. Kaya pala. Seryoso pala ang lahat ng sinabi ni Z. Matagal na pala niyang alam na nagloloko ako. Kaya pala. Matagal na pala niyang pinlano kung paano ako iiwan. Hindi pwede. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Na pala, Nanfeng ang username ni Z. Pwede ko siyang hanapin online. Ganito. Malalaman ko kung saan siya. Hindi.
Kung talagang aalis si Z, tiyak ay de-deactivate niya ang account. Hello. Alam ko na pwede sa website nyo. Ibalik ang impormasyon ng na-deactivate na account. Kailangan niyong ibalik agad ang data at hanapin ang account. Nanfeng ang pangalan ng account. Paumanhin, Ginoo. Babae ang account. Kailangan ng mismong user para mag-request. Hindi namin kayo matutulungan. Asawa ko niya, kamag-anak. Bakit hindi ako pwede? Paumanhin, hindi kami pwedeng lumabag sa patakaran. Sige, hintayin mo. Papakiusapan ko ang abogado ko. Ano ba ang kwentang patakaran yan? Huwag mo akong lukuhin. May record kayo sa backend. Ang pag-restore ng account data ay hindi naman mahirap. Paumanhin, wala talaga akong ganoong autoridad. May iba pa po ba kayong kailangan? Assistant Lin, hanapin mo para sa akin ang contact details ng head ng Way social website. Agad-agad. Kumusta? Ako si Gu Ganize, Pangulo ng Gu Medical Group. Goxingsay, Kumusta Dr. Gu? May kailangan ka ba sa akin? alam ko may patakaran ng inyong platform. Hindi maaaring ibunyag ang impormasyon ng account sa iba. Pero nawawala ang asawa ko at ngayon ang account na ito. Ang tanging bakas ko para hanapin siya. Pakiusap. Tulungan mo ako kahit isang beses lang. Dr. Gu, huwag kang mag-alala, titingnan ko muna. Kung totoo ang pagkawala. Kung totoo nga, ibabalik ko ang account at ipapadala sa iyo ang password. Sige, maraming salamat. Ngayon, niluto ko ang paborito niyang spare ribs na maasim tamis. Hintayin ko siya pag uwi galing trabaho. Binilhan niya ako ng strawberry cake ngayon, sabi niya nahirapan daw ako. Kumain ako ng hotpot mag-isa. Masarap naman. Hindi siya umuwi kagabi, sabi niya duty siya sa ospital. Pero nakita ko, nakapark ang kotse niya sa apartment. Nagkamali ba ako ng pagkakita? Noong araw na yon, ay unang beses kong nangaliwa. Ngayon, habang inaayos ang damit niya, naamoy ko ang banyagang pabango. Sabi niya sa kasamahan niya, pero chinek ko, walang babaeng kasamahan. Na gumagamit ng brand na to, di ko matanong. Baka di ko gustong marinig ang sagot. Totoo nga, nakita ko ang mensahe sa phone niya. Yung mga pabayang sagot niya dahil pala sa kanya. Z. Paumanhin. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat ginawa yon sa'yo. Palibhasa. Si Z lang mag-isa sa bahay, naghihintay sa akin. Ganito pala ang pakiramdam. Ano to? Medical report ng miscarriage ni Z. Si Z, siya pala ay buntis. Punya 2019. Ngayon, sumama ako kay Xingzi para sa pre-pregnancy check-up. Sabi ng doktor, malusog kami, relax lang daw. Makakabuo kami ng baby. Sabi ni Xingzi, gusto niya ng babae, katulad kong palangiti. Nabigo ulit ngayong buwan, medyo malungkot. Inaliwa ko ni Xingzi, sabi niya okay lang. Pero narinig ko, tinanong niya ng palihim ang doktor kung ang madalas na ovulation induction ay makakasama sa katawan ko. Nabigo ang pangatlong ovulation induction, sabi ng doktor baka dahil sa stress. Ngayon, niluto ni Xingzi ang sabaw ng kalapati para sa akin. Sinabi niyang okay lang kung walang anak. Pero hindi maitago ng mata niya ang lungkot. Nagsasyam na buwan na ako. Kailan ko kaya sasabihin sa kanya? Surpresahin ko na lang siya.
Z. Makakita rin kita. Mahal na mahal mo ako. Kaya kahit mahina ang katawan, pinilit mong magbuntis. Malamang patatawarin mo ako. Sigurado yan. Pulis, mag-report ako. Nawawala ang asawa ko. Huwag po kayong mag-alala, sir. Paki-fill up muna ang form. Akala ko, sobrang mahal ko siya. Pero sa totoo lang, wala akong alam sa kanya. Pulis. Pasensya na, yan lang alam ko. Sex, investigahan namin agad. Tatawagan ka namin kapag may balita. Salamat. Mahal. Ikaw yan. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Hoy, nasaan ka? Si MR Gutsingshi po ba ito? Abogado po ako ni MS Fang Shi. Inatasan ako ni MS Fang na asikasuhin ang annulment ninyo. Ano? Gusto makipaghiwalay ni Z? Magandang araw, Emargo. Nasaan si Z? Bakit wala siya? Emargo, hindi na po darating si MS Fang. Nang yutos niya sa akin ang annulment. Sinabi niyang hindi na kayo magkikita. Ayaw pa rin niya akong makita. Saan siya? Puntahan ko siya. Pasensya na, privacy po yan ni MS Fang. Emargo, pakising na lang po ang agreement. Impossible. Hindi ako papayag. Hanggat hindi ako pumipirma. Asawa ko pa rin siya. Hahanapin ko siya. Emargo, kung tututol kayo, magfa-file kami ng kaso. Eh di magsampa kayo. Dapat humarap si Z sa korte. Papakita siya. Hindi po lalabas si MS Fang bilang biktima. Granted agad ang annulment. At kapag 2 years na kayong hiwalay, void na rin ang kasal dahil sa irreconcilable differences. Hindi pwedeng mangyari yan. Paano ito nangyari? Ibig bang sabihin ni Emargo at MS Fang ay maghihiwalay ng mapayapa? Paano ako pinagmalupitan ni Z ng ganito? Mahal na mahal namin ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Paano niya ako parurusahan dahil sa isang pagkakamali ko? Kahit makita man lang ako, ayaw niya. Emargo, mga bagay na yan ay gawa mo mismo. Walang saysay ang sinasabi mo ngayon. Ang dapat mong gawin ay pumirma. Kung abot sa korte, lahat tayo mahihiya. Paano kung mahanap ko si Z? At magkabalikan kami? Emargo, nakita namin. Ang huling lokasyon ng signal ng cellphone ni Mrs. Pumunta ka rito. Sige, pupunta na ako. Hindi ako maghihiwalay kay Z. Hanapin ng mabuti diyan. Sir, nasaan si Z? Nahanap niyo na ba siya? Emargo, huwag kang mag-alala, wala pa kami. Ng impormasyon kay MS Fang. Sir, pasensya na, nagsinungaling ako. Hindi nawawala ang asawa ko, umalis siya sa akin. Dahil ng babae ako. Ibig mong sabihin, umalis ang asawa mo dahil ng babae ka. Kasalanan ko lahat. Nahanap, Emargo, may nakita kaming SIM card. Hindi namin sigurado kung sa asawa mo. May extra dye ejector ba dyan? Meron ako. Salamat. Sana itong size card ay kay Z. Sana talaga. Baby, mag-selfie tayo.
Etsy, baka hindi mo kilala si Iargo. Mabait siya at may malasakit. Nakokonsensya siya sa'yo. Kapag kailangan mo siya, nandiyan lang siya. Pero ang pagsasama nyo ay parang paghihirap na lang. Etsy, kung ako nauna kay Tsingshi, hindi kayo magkakasal, matanda ka na. Pero bata, maganda at masaya ako, mas gusto ng lalaki. Sasabihin ko sa'yo, malakas ang libido ni Iargo. Sabi niya, hindi mo siya masatisfy. Tingnan mo, itong pink diamond bracelet. Regalo sa akin ni Tsingshi. Limited edition to Etsy. Ngayon, ako lang ang nasa puso ni Tsingshi. Pero huwag kang mag-alala, paalalahanan ko si Tsingshi na huwag kang kalimutan. Kasi ngayon, buntis na ako sa anak ni Tsingshi, kaya dapat mabait ako sa'yo. Sa kahabag-habag mong hindi makapag-anak. Mga kasama, sa inyo ko na ipagkakatiwala ang paghahanap sa asawa ko. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin sa bahay. Sige. Lahat, uyan na. Kaya pala, nasaktan si Zizi sa balita. Nabuntis si Bayway. Kaya umalis siya sa akin. Itong walang kwentang masamang tao. Anak, miss mo na ba ako? Pumunta ka sa bahay ko. May kailangan ako sa'yo. Bayway, hindi kita palalampasin. Ilagay mo ang florera doon. Doon mismo. Palitan mo itong pangit na drawing. Ni Fangshi. Ang pangit. Anong tinitignan mo? Ako na ang babae ng bahay na ito. At itong sofa, palitan mo rin. Anak, hindi mo rin gusto ang bahay. Nainayos ng babaeng ito, di ba? Palitan mo rin ang mesa ng tsa. Yung pinakamahal at pinakamaganda. Mayaman ang asawa ko. Anak, ang tagal mo. Naghintay kami ng anak natin. Nag-ayos ka ba ng sorpresa para sa akin? Huwag ka nang mag-abala. Mag-reserve ka lang. Sa isang 5-star restaurant, masaya na ako. Tara na. Anong ginagawa mo dito? Inaayos ko ang bagong bahay natin. Mabuti na lang at naintindihan ni Fangshi. At umalis na. Kung hindi, Ikaw, masamang tao, hindi ka karapat-dapat ikumpara kay Z. anong nangyari? Bakit mo ako sinasaktan? Bakit mo pinadalahan si Z? Ng mga nakakadiring mensahe. Dahil sa'yo, umalis sa akin si Z. Alam mo ba? Hindi, Tsingshi. Siya ang umurong. Siya ang nagbigay daan sa akin. At saka, kung hindi siya umalis, anong mangyayari sa anak natin? Ikaw ay isa lang sa mga surrogate na hinanap ko para kay Z. Kung hindi lang masakit kay Z, hindi ka sana ang nakataya. Ikaw ang magbubuntis para sa akin. Ikaw ang nagpali sa kanya, sigurado ako. Kapag hiniwalayan kita, papayag na siyang magpatawad. Bobby, nagtatampo ka lang, di ba? Bebe. Mali ako, susunod na ako sa'yo palagi. Huwag kang magalit, please. Bebe. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka na para sa akin. Gutsingshi, ikaw ang nagsabi noon na ako'y maganda at kaaya-aya. Bakit ngayon? Ganito ka sa akin. Dahil sinaktan mo si Z. Halika, sa ospital tayo. Para saan? Ayaw ko. Bitawan mo ako. Wala kang magagawa. Papalaglagin kita. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Baby, mali ako. Sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya naiinggit ako kay Etsy. Umuwi na tayo, please. Huwag mong ipagaw ang bata natin. Hindi pwede. Kapag nawala na ang batang ito, malilinis ang pangalan ko. Papatawarin ako ni Z. At magsisimula ulit kami. Hindi ko ipapaagaw ang bata. May karapatan din ang anak sa labas ngayon. Hindi ko pwedeng isuko ang kapangyarihan ng pamilya ko. Tulong. Hindi ethical ang presidente ng Gu Medical ng babae sa kanyang tauhan. Tulong. Si Dr. Gu ba yan? Anong nangyari? Ako'y isang trainee ni Gutsingshi. Inabuso niya ang posisyon niya para makipagtalik sa akin. At nabuntis ako, isang dalagang malinis ang pangalan.
Ngayon, dinadala niya ako para magpalaglag. Tulungan niyo ako. Tumahimik ka. Ano ba yan? Di ba mahal na mahal ni Dr. Gu ang asawa niya? Bakit nabuntis niya ang tauhan niya? Naku, sikat ngayon ang mapagmahal na asawa na imahe. Eto, ng babae na. Gawa-gawa lang din yon. Ang sama na ng mundo. Mukhang gustong umangat ng kabit na tugamit ang bata. Ayaw ni Dr. Gu. Sino ba ang gugustuhing magkaanak sa labas? Kung may lehitimong pamilya na. Bata pa, kabit na. Mukhang pera lang talaga ang habol. Kay Dr. Gu, kapag nakapanganak, may mana ang anak sa labas. Huwag kang magsinungaling. Naawa lang ako sa anak ko. Hindi pera ang habol ko. Kung hindi pera, bakit ka naging kabit? Anong ginagawa mo rito? Pero si Dr. Gu, hindi rin naman mabuti. Magkatulad lang silang dalawa. Nag-away-away lang. Nga. Nagpagamot ako sa kanya noon, di marunong mag-iniksyon. Siguradong umakyat siya sa posisyon bilang doktor gamit ang kanyang katawan. Sino mang titingnan niya ng sakit sa hinaharap ay malas. Baka nga kinukuha niya ang asawa ng iba. Alam mo ba yon? Sa tingin ko ikaw nga ang nangangaliwa. Xingxi, wala nang maganda sa dalawang ito. Kaya ninyong kunan ng litrato agad. Ilagay itong third party sa internet. Para makita ng lahat, huwag akong kunan. Umali ka. Hello, may balita pa tungkol kay Z. Iargu, mahina ang signal dito. Inaalis na po si MS Bay. Itinadala ko na rin sa kanya ang sulat ng pagtanggal sa trabaho. Ngunit hinihiling ni MS Bay na ikaw ang magbigay ng 5 milyong kabayaran para sa kanya at sa kanyang anak. Hindi pwede. Tanggalin siya agad. At sabihan ng lahat ng iba pang ospital. Na huwag tanggapin si Weiwei, gusto kong habang buhay. Hindi siya makapagtrabaho bilang doktor. Nagwala si MS Bay sa ospital. Ang video na ginawa niyang pangatlo at sinisira ang pamilya ay nailabas na. Alam na ngayon ng buong internet, kahit hindi mo sabihin. Walang sino man ang magtatangkang tanggapin siya. Kung ganoon, paano si Z? May balita na ba tungkol kay Z? Ayon sa iyong utos, ginamit na natin ang lahat ng paan. Nag-alok na mataas na pabuya para hanapin si Miss Fang. Naniniwala akong magkakaroon tayo ng balita sa madaling panahon. Z, paano ba kita mahahanap? Pasok. Iargu, mayroon akong tray na gusto kong ipasuri sa iyo. Umupo ka. Sek, Hello. May balita na tungkol kay Miss Fang. May nakakita kay Miss Fang sa paliparan. Sumakay siya ng eroplano papuntang Norway. Norway. Ngunit wala namang kamag-anak si Miss Fang sa Norway. Baka nagkamali lang? Hindi pwede palampasin ang kahit anong pagkakataon. I-book mo agad ako ng ticket papuntang Norway ngayon na. Iargo. May tao ba dito? Z, nasaan ka? Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa bahay ko? Hinahanap ko ang aking asawa. Ang ngalan niya ay Fang Z, ganito siya kataas. Mahaba ang buhok, nag-away lang kami ng mag-asawa. Pinapunta ko dito para ipaliwanag sa kanya ng maayos. Wala ang asawa mo dito sa akin. Siya si Fang Z, napakaganda niyang babae. Pag-isipan mong mabuti. Ang tenan ko ay si Angel, hindi ang asawa mong hinahana. Lumabas ka na rito. Sage, Angel, gaano na siya katagal dito? landlord ako. Di ko pwedeng ibunyag ang privacy ng client. Gets mo? Umalis ka na. Fair. Kanina, napapraning ako. Tulungan mo ako tungkol sa Angel na to. Kailan ba siya dumating? Siya? 1 linggo na. Parang pintor siya. Ito yung painting niya. Tama. Mahilig talaga mag-drawing si Z. Doc Gu, paano mo nasabi na si Miss Fang ang gumawa nito? Doc Gu, Nga. Wala akong alam sa mga drawing ni Z. Doc Gu, 3 araw ka nang di natutulog. Paano na lang katawan mo kung ganito? Patingin mo ulit sa akin. Honey, kamusta drawing ko? Bagay kaya sa opisina mo to? Ang ganda. Bukas dalhin ko sa ospital. Alam kong mahilig mag-drawing si Z. Pero wala akong oras para samahan siya. Hindi ako mabuting asawa. Kailangan ko siyang hanapin. Tama. Kailangan ko siyang hanapin. Doc Gu, ano nangyari? Doc Gu, gising. Z. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Doc Gu, na-stress ka kaya hinimatay ka. Sabi ng doktor, magpahinga ka muna.
Doktor din ako, hindi na kailangan. Hahanapin ko na si Z. Naghanap ako, yung angel na yon. Pareho ng pangalan sa flight. Hindi si Miss Fang yon. Hindi. Paano nangyari yon? Pero, may bago kaming nakuha. May nakakita kay Miss Fang malapit sa bahay ng Gu. Umuwi si Z. Tara. Umuwi na tayo ngayon. Doc Gu, di pa kumpirmado yon, teka muna. Doc Gu, May balita na ba kay Z? wala pa, pero patuloy kaming nagdaragdag ng tao. Yung peking balita na tulad noong nakaraan, hindi ko nahahayaan na mangyari ulit. Naniniwala ako na makikita ninyo si GNG, Fang. Totoo man o hindi, hindi dapat palampasin ang anumang balita. Kailangang mahanap niyo si Z para sa akin. Lalong nagiging hindi matatag ang kalooban ni Doc Gu ngayon. Hindi kumakain, hindi pumupunta sa ospital, umiinom araw-araw. Baka naman nagkakaproblema na sa pag-isi. Pinalayas ni Doc Gu si Baiwei. Ngayon, sunog na sa pagsisisi. Hindi pwede, kailangan kong sabihin ang sitwasyon. Sa mga magulang ni Doc Gu. Ano ang nangyayari? Kumusta si Zhengxi? Patuloy na uminom sa kwarto si Jigo. Ayaw makipagkita kanino man. Ilang araw na yan, pinapanood nyo lang. Mainitin ang ulo ni Jigo nitong mga araw na ito. Naghahagis ng gamit sa sinumang pumapasok. Wala rin naman kaming magagawa. Zhengxi. Bakit ang dami mong ininom? Gusto mo bang mamatay? Sa tingin ko, karapat-dapat sa kanya yan. Ang nangyari sa iyo at Z, alam na namin ng nanay mo. Nagawa mo pa ang kasuklam-suklam na bagay na magkaroon ng kabit. Nagkasala ako kay Z, ako ang may kasalanan sa kanya. Nagkasala ako ng pagkakamaling nagagawa ng lahat ng lalaki sa mundo. Pero alam ko na ang pagkakamali ko. Basta't gusto niyang bumalik, gagawin ko ang lahat. Si Fangxi ngayon, ayaw na talagang bumalik. Kahit mamatay ka rito sa pag-inom, hindi niya malalaman. Ang pinakamahalaga ngayon, Ay bumangon ka at hanapin siya para magpaliwanag. Pero ma, hindi ko siya mahanap. Ayaw na niya sa akin, ma. Kung mamatay kaya ako, babalik kaya siya? Sa libing ko, babalik kaya siya? Magpapatawad kaya siya? Fang Z, kung ganito, babalik ka kaya? CJ, mamamatay na ako. Zhengxi, kumalma ka. Kung talagang gusto mong patawarin ka ni Fangxi, kailangan mong harapin siya. Bilang isang tunay na lalaki, ang kamatayan ay pagtakas lang. Kung talagang determinado ka, bakit hindi ka sumali sa isang programa sa TV? Hanapin si Fangxi sa pamamagitan ng internet. Humingi ng tawad sa kanya sa harap ng buong bansa. Humingi ng tawad sa kanya sa harap ng buong bansa. Tatay, totoo ba ang sinasabi mo? Makikita kaya ni Z ang paghingi ko ng tawad? Siyempre naman, sikat na sikat ang programang pantawag na to. Sikat ka pa naman sa internet bilang doktor. Siguradong magiging trending ito. CJ, ipag-uutos ko na ito. Assistant Lin, hanapin mo agad ang pinakasikat na show. Para sa paghahanap ng tao. Gusto kong maging panauhin sa susunod na episode. Opo, Iargu. Zhengxi, hindi maganda ang itsura mo ngayon. Kahit naakyat ka sa entablado, kailangan mong Mag-ayos at maging malinis tingnan. Tama ka, ma. Gusto kong makita si Z sa pinakamagandang anyo ko. Mahilig siya sa kalinisan, hindi ko siya dapat ipakita. Sa ganito kong pagkalugmok na itsura. Ma, pakihanda mo ako ng makakain. Gusto kong kumain para mawala ang pagkalasing. Sek, ihahanda ko na ang sabaw para sa hangover mo. Ang dami kong balbas. Ayaw na ayaw ni Z sa ganitong itsura ko. Kailangan kong mag-ayos. Ma, pakihanda mo ako ng sweet, yung kulay. Asul na paborito ni Z. Sige, ipaghahanda kita. Kailangan kong mag-ayos. Hey! Kung alam ko lang na magkakaganito, bakit ko kasi ginanoon si Z? Masyadong matingkad ito. Ayaw ni Z kapag masyadong makulay ang suot ko. Masyado namang madilim ito.
Sabi ni Z kapag nagsuot ako ng dark suit. Para akong matandang istrikto. Ay. Itong kami sa dentro. Binili ito para sa akin ni Z noong unang buwan ng kanyang sahod nung ikinasal kami. Singsi, maganda ba ang kulay na ito? Matagal kong hinanap ito, akala ko bagay na bagay sa'yo. Siyempre maganda, binili ng asawa ko eh. Sa susunod, bibilhan mo ako nito kada taon ha? Sige, bibilhan kita hanggang sa tayo'y tumanda. Hanggang sa maging matatanda na tayo. Noon, araw-araw kong sasabihin kay Z, ang mahal kita ng paulit-ulit. Maglalakad tayong magkahawak kamay. Inaasam na magkasama hanggang pagtanda. Ako ang sumira sa pangako. Ako ang sumira sa masaya at buo nating pamilya. Talagang kilala si Gutsing Shi sa internet. Ang sikat na influencer na doktor ang pinag-usapan sa teaser ng episode na ito. Naging viral agad online nang ilabas, nagdulot ng malaking diskusyon. Ngayon, bubusisiin ko ang sikreto ng relasyon niya at ng asawa niya. Tiyak na magre-record tayo ng mataas na rating. Magandang araw sa ating mga manonood. Ngayon, may special na panauhin tayo sa studio. Ang presidente ng Ghost Medical Group, si Ginong Gutsing Shi. Kilala kayo sa publiko bilang isang asawang sobrang lambing. Pero ngayon, kayo mismo ang lumapit sa programa namin upang hanapin ang inyong asawa at muling magkita. Nawawala po ba ang inyong asawa? Hindi ko na siya mahanap. Parang bigla na lang. Nawala siya sa mundo ko. Pero kamakailan lang ay ipinahayag ninyo sa isang programa ang inyong pagmamahal kay Ginang Fang. May nangyari kaya kay Ginang Fang? Bago umalis si Ginang Fang, may kakaiba bang ipinakita siya? Sa totoo lang, nandito ako ngayon. Upang humingi ng tawad. Kay Fang Z, ang aking asawa. Nangako kami sa isa't isa na magsasama habang buhay. Ako ang sumira sa pangakong iyon. At nasaktan ko siya. Mukhang may mahirap ipaliwanag si Dr. Gu. Pwede bang sabihin ninyo sa amin kung ano ang dahilan? Kung bakit umalis si Ginang Fang? Kasalanan ko lahat. Nadala ko sa tukso habang kasal kami. At nasaktan ko si Z. Ako ang sumira sa pamilya namin. Nandito ako ngayon. Upang humiling ng pagkakataon kay Z. Ng pagkakataong humingi ng tawad ng harapan. Mukhang taos puso ang paghingi ng tawad ni Dr. Gu. Sa kanyang pagkakamali, hindi inaasahan na ang pag-alis ni Ginang Fang ay dahil pala sa problema sa relasyon nila ni Dr. Gu. Hindi natin alam kung maririnig ni Ginang Fang ang huling paghingi ng tawad na ito. Ang problema sa relasyon namin ni Z at ang pag-alis ni Z ay pawang kasalanan ko. Z, alam kong isa akong halang ang bituka. Pero nakikiusap ako, makipagkita ka sa akin. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Totoo nga, ang tao ay natututong magpahalaga pagkatapos mawala. Pero napakatagal na, wala pa ring balita si GNG, Fang. Baka hindi siya basta-basta magpatawad kay Iargu. Lalo na ang makipag-ayos sa kanya. Kumusta ang palabas? Marami bang nakakita? Sa apology video ko kay Z. Iargu, sumikat na sumikat ang episode na kasali kayo. Napakataas ng init sa online. Naglagay din kami ng maaming troll para manguna sa opinion online. Ngayon, maraming netizens ang nagsasabing, ang taong nagbabago, mas mahalaga pa sa ginto. Nag-iwan din ng komento na tutulong maghanap kay GNG, Fang. Sana makipag-ayos kayo. Mabuti naman. Si Z, may balita ba sa kanya? Wala pang tiyak na balita. Pero, narinig ko, lahat ng impormasyon tungkol kay Baiwei ay hinukay na ng mga netizen. May mga taong harap-harapan pang nananakot at nanlalait sa kanya. Nabaliw na si Baiwei. Nagtago na lang siya sa bahay
Di makalabas. Huwag mo nang banggitin sa akin ang pangalan niya. Ayaw ko nang marinig ang anumang bagay tungkol sa taong yon. Sej Iargu. May video ko lumabas sa official website ng Gus Medical. Ilagay mo ang apology video ko doon. Ipatuloy mo lang. Hanggang sa bumalik si Z. Iargu, baka hindi ito angkop. Masyadong malaki ang epekto nito sa reputasyon ng kumpanya. Di ba't sinabi mo, sinasabi online na nagbago na ako? Anong epekto? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ang hirap mo namang kausap. Akala mo talaga wala kang kasalanan? Halos kalahati ng online. Sinasabihan kang cheater at nanlalaki, tapos nagmamakaawa ka pa para patawarin. Walang hiya. Dati, matalino naman si Iargu. Bakit ngayon ang tanga-tanga mo na? Sa headquarters o sa branch website mo ilalagay? Sa lahat. At saka, bilhin mo rin ang column sa dating website. Yung front page malaking banner. Ah, At saka, ilagay mo rin ang personal kong numero para makontak ako ng direkta ng mga taong. Ibantay. Iargu, ang dami-daming kalat na impormasyon online ngayon. Kung ilalagay mo ang personal mong numero, siguradong dadagsain ka ng mga scammer. Baka pwedeng, salaan muna namin ang impormasyon para mas mabilis mahanap si MS Fang. Gawin mo na lang kung ano ang sinabi. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Sej Iargu, gagawin ko na agad. Z. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako sa'yo. Halika, umupo ka. Nagluto ako ng cod kaninang umaga, naisip ko baka hindi ka pa nakapag-almusal. Kaya dinalhan kita. Salamat sa pag-aalala. Tikman mo ang biluotsyon, bagong padala lang ito kahapon. Sage. Angel, ang sarap pa rin ng saa mo. Naalala ko sabi mo. Parang espesyal na spring tea ito sa inyo sa silangan. Kaya pala may kakaibang tamis. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Angel, sa edad mo. Bihira pa rin ang nag-aral ng Chinese painting ng ganito. Tulad ng mga kaibigan ko, laging nakadikit sa cellphone, hindi nawawalan sa kamay. May kanya-kanyang pangarap ang bawat isa. Tahimik dito. Maganda ang palibot para mag-paint. Kakaiba talaga ang mga artistang tulad mo. Nga pala, Angel. Nakita ko sa social media ilang araw ang nakalipas. Isang video. Lalaking nakaluhod humihingi ng tawad, may lawan sa tabi. Ng babae. Mukhang kamukha mo yung babae, at inilagay ng lalaki. Ang contact details niya. Sikat yung video, hindi mo ba nakita? Baka marami lang akong kamukha at sa inyong mga Chinese. At mga dayuhan, pare-pareho naman ang itsura. Ng mga taga-silangan, di ba? Kaya siguro kahawig lang. Tama ka. Angel, mabuti naman kung hindi ka naapektuhan. Kasi napansin ko wala ka man lang computer dito. Akala ko hindi ka nag-internet, baka ma-miss mo. Ang mga bagay tungkol sa'yo. Wala man akong computer, meron namang cellphone. Hindi naman ako nakahiwalay sa mundo, nakakapag-online pa rin. Masyado lang pala akong nag-alala. Nga pala, Angel, maaari kang manatili dito ng walang alinlangan. At saka, papasok na ang tag-ulan sa Norway sa ilang araw. Apektado ang transportasyon sa mga kalapit na lungsod. Kahit may makakilala sa'yo bilang babae sa video, hindi ka rin naman pupuntahan. Pero, kailangan mo pa ring mag-ingat. Sige, alam ko na. Salamat din sa almusal. Hoy, Yung missing person notice mo, sinasabi, basta may clue sa asawa mo. Malaking reward, totoo ba yan? syempre tutu. Basta may clue. Kahit magkano usapan. Sige, bigyan mo ako ng 500,000. Sasabihin ko sa'yo yung address ng asawa mo na nakita ko kahapon. Kahapon, nakita mo talaga si Z? Di ba totoo? Magpadala ka na ng pera. Pagdating ng pera, sasabihin ko agad sa'yo ang address. Naipadala ng pera, sabihin mo na. Ang bilis mo, Iargu. Pero tungkol sa address. Nasa North City, Icebound District, Crow Street. Peke na naman. Malabo ang address. Takot na takot sa lamig si Z. Paano siya pupunta sa ganoong lugar?
Hoy, Iargo, yung mga address na binigay mo noon. Chinek na namin lahat, wala talaga. Nitong mga nakaraang araw, naloko ka na ng mahigit 10 milyon. Pwede bang mag-report na lang sa pulis? CJ. Bahala ka. Iargo, baka naman, tanggalin na lang natin ang personal number mo at yung team na ang mag-manage. Naman, hindi ka nalokohin ng mga scammer. Hindi pwede. Kailangan kong maghintay ng balita ng personal. Paano kung makipag-ugnayan sa akin si Z? Iargo. Sa hospital ngayon, maraming dokumentong kailangang i-approve at maraming importanteng operasyon na kailangan mong pangunahan. Halos kalahating buwan ka nang wala sa ospital. Wala akong gana sa mga yan ngayon. Ang gusto ko lang ngayon, hanapin si Z. Iargo. Ang tagal na ng alis ni MS Fang, baka naman. Ayaw na niyang bumalik talaga. Hindi. Kapag tapat ang paghingi ng tawad, patawarin ako ni Z. Pero Iargo. Hoy, Hoy, si Z ba ito? May balita ako kay Fang Zi. Gusto mo bang malaman ni Iargo? Sige, magkano ang gusto ninyo? Magpresyo kayo. Seryoso akong gusto tulungan si Iargo na maghanap. Hindi ako humihingi ng pera. Mahirap lang talagang ipaliwanag sa telepono. Padadalhan kita ng address. Magkita tayo at mag-usap ng mabuti. Sige, pupunta na ako ngayon. May balita na tungkol kay Z. Z, ikaw ba yan? Xingxi. Sa wakas nakita na rin kita. Beiwei. Ikaw pala. Nasaan si Z? Saan mo siya itinago? Xingxi. Tingnan mo ang suot ko ngayon. Pareho ba kay Etsy? Huling tanong ko na, saan mo siya itinago? Xingxi. Wala akong alam tungkol sa balita kay Etsy. Sobrang miss lang kita. Hindi mo ba ako nami-miss kahit konti? Beiwei. Ikaw ang nagtulak kay Z na umalis. Nandito ka pa rin, nagsisinungaling sa akin. Gusto ko na lang na mawala ka. Good Xingxi, nagkamali talaga ako. Basta patawarin mo lang ako. Handa akong maging iyong kabit. Hindi ko dapat sinira ang relasyon ninyo. Handa akong maging kapalit niya. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw ang nagtulak kay Z na umalis. Anong ihahambing mo sa kanya? Good Xingxi. Sinasampal mo ako. Kasalanan mo itong lahat. Gago ka. Ikaw ang nagtulak kay Fang Shi na umalis. Anong karapatan mo na isisi sa akin ang lahat ng kasalanan? Tumahimik ka. Basta huwag mo kaming gambalain. Tiyak na patawarin ako ni Z. Mga tauhan. Dalhin si Beiwei sa mental hospital. Bantayan niyong mabuti. Huwag niyong hayaang makakasya. Good Xingxi, hindi ako nababaliw. Hindi mo ito dapat gawin. Bitawan ninyo ako. Dalhin niyo siya. Z. Nakita mo ba? Pinarusahan ko na si Beiwei para sa'yo. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Saan ka ba talaga? Xingxi, 3 araw ka nang hindi kumakain. Naghanda ko ng lugaw para sa'yo. Tumayo ka naman at uminom ka ng konti. Xingxi, huwag mo akong takutin. Xingxi. Tao, tumawag ng ambulansya. Xingxi, magising ka. Xingxi, bakit mo ginawa ito sa sarili mo? Bakit mo pinahirapan ang sarili mo ng ganito? Talagang sarili niyang kasalanan ito. May magandang buhay naman. Ngayon, ganito na ang nangyari. Mahal, isip-isipin mo naman. Kausapin mo ang mga dating kaibigan mo. Kailangan nating mahanap si Z. Kapag hindi natin nakita si Z, hindi mabubuhay ang anak natin. Doktor, kumusta ang anak ko? Si Iargo, matagal nang hindi kumakain kaya nagka-hypoglycemic shock. Malubha rin ang malnutrisyon niya. Mas malala pa, may malakas siyang tendensyang magwasak ng sarili. Paano nangyari ito? Based sa aming pagsusuri, may malubhang depression si Iargo. Napakasama ng kalagayan ng kanyang isipan. Kung hindi ito magapan, maaari siyang magpakamatay. Kailangan handa kayong pamilya sa posibilidad na iyon. Anak, Mahal, para sa anak natin, kailangan mong maging matatag. Z, alam ko. Kasalanan ng anak ko ito. Anuman ang gawin mo sa kanya, kaapatan mo yon. Pero bilang magulang niya, hindi namin kayang tiisin na mamatay ang aming anak.
Z, alam kong may kasalanan ang pamilya namin sa'yo. Nahihiya rin akong humingi ng tawad para kay Tsingxi. Pero nakikiusap ako sa ngalan ng mga nakaraang taon. Na tinuring ka naming tunay na anak, bumalik ka at dumalaw kay Tsingxi. Pwede ba? Hindi na niya kakayanin kung wala ka. Bumalik ka lang at dumalaw kay Tsingxi. Kahit murahin mo siya o sampalin mo, bastang maibsan ang galit mo. Hindi kami imik, pero nakikiusap ako. Bumalik ka at iligtas mo si Tsingxi. Huwag mo siyang iwan ng ganito. Dapat espesyal ang unang kaarawan mo sa ibang bansa. Magandang umaga, Angel. Magandang umaga. Bakit ang aga-aga mo rito? Gusto mo ng saa? Huwag ka nang mag-abala. Nakita ko kasi sa impormasyon ng nangungupahan. Nakaarawan mo ngayon. Birthday girl, ano ang plano mong gawin? Nagluto ako ng pansit para swertehin. Iyon na ang pagdiriwang ko. Hindi pwedeng ganoon lang. Dapat espesyal ang kaawan mo. Sakto, birthday din ng kuya ko ngayon. Uwi siya mamayang hapon. Baka gusto mong pumunta sa bahay namin? Mag-celebrate tayo ng sabay. Mas masaya. Mas masaya kapag maraming tao. Sige, magkita tayo ng 5 oras ng hapon. Sige, siguradong darating ako ng maaga. Okay, alis na muna ako. Ang hirap pala nitong ayusin. Angel, buti naman at dumating ka na. Pasok ka. Ako na yung cake. CJ, Ginawa ko ang specialty ko ngayon, steak. wow, abangan ko yan. Okay, Ang ganda ng decorations dito, ang saya-saya. paasa na ito sa kuya ko. Ang hirap pala, kaya tulungan mo na lang ako. Tayo na lang ang mag-ayos. Hindi ko pa to nagagawa dati. Pero mukhang madali lang naman. Tulungan na lang natin ang isa't isa. Sige. Ang kulit ng kuya ko. Dapat maaga siyang uwi ngayon, pero may nakita daw siyang masarap na chocolate shop sa daan. Nasa pila pa rin siya ngayon, kaya ako na lang ang nag-ayos. Nandito, nag-isa. Maaga pa naman. Basta't makakain siya ng steak pagdating niya. Okay lang yan. Sige. Ay, hindi ko pa pala niluluto ang steak. Nabili ko na ang chocolate. Ako. Ikaw si Lukinyan, di ba? Ako ang kapatid mo. Ang tenant ni Lu Jiming. Nagluluto siya ng steak, matagal-tagal pa yon. Maupo ka muna. Kuya. Anong tinititigan mo kay Angel? Halika, tulungan mo ako magluto. Sige, dating na ako. Meron pa bang plato? Nandyan. Ah, sige. Ikman mo itong chocolate. Ang sarap. Salamat. Ako si Lukinyan. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Siyempre, ako si Fangzi. Pwede mo rin akong tawaging Angel. Ang ganda ng pangalan mo. Ay nga pala, kanina, sabi ng kapatid ko, ikaw ang tenant niya. Sa tabi ka namin nakatira, di ba? Kumusta? Sanay ka na? Naman. Maganda ang lugar dito, komportable tumira. Kuya, tulong naman. Lalamig na ang steak. Sige. Ikinagagalak kitang makilala, Angel. Angel, halika. Salamat. Ulang alak ito galing sa lokal na vineyard. Magaan lang ang lasa. Gusto mong tikman? CJ, Heto. Para sa pagkakataon nating magkasama ngayon, tagay. halika, maligayang kaarawan. Tikman nyo ang steak na ginawa ko ngayon. May mustard sauce pa. Tingnan natin kung masarap. CJ, talagang sa pagluluto, bawal ang biglaang eksperimento. Kahit yung puting pagkain, hindi rin pala exception. Masarap.
Itset, kakaiba ang lasa. Napakamalikhain. Masaya ako kung nagustuhan mo. Magaling naman talaga magluto ang kapatid ko. Mahilig lang siya sa mga malikhaing putahe. Angel, susunod, subukan mo ang spaghetti na lulutuin ko. Walang kakaibang sangkap. Mukhang masarap naman. Sige, aabangan ko yan. AMM. Ano nang nangyari? Ah. Masarap ito, tingnan mo. Ang sarap talaga. Hindi naman dahil doon. Naalala mo ba? Yung video ng paghingi ng tawad na sinabi ko sa'yo? Yung lalaking naghahanap ng asawa? Parang naaalala ko. May bagong video na naman ang magulang niya. Sabi, lumala ang depression ng lalaki. Ilang bises na gustong sumuko. Yung ama niya, lumuhod pa para humingi ng tawad. Nagmakaawa sa babae na bumalik. Nakakaawa talaga sila. Ang lungkot tingnan. Nakakaawa nga. Anong pinag-usapan nyo? Anong video? Wala lang, kwento lang sa internet. Naghahanap lang ng awa at atensyon. Ah, ganun pala. Tikman mo ito. Ginawa ko to, binabad sa olive oil. Mukhang masarap. Ang sarap. Ang presko. Tingnan mo. Ito ang tamang reaksyon kapag nakakain ng masarap. Ang imbensyon ko ngayong araw ay talagang palpak. Alam mo na ngayon na sobra ka, ha? Kuya. Nandito pa si Angel. Pwede bang bigyan mo ako ng konting respeto? Sech, dahil kay Angel, hindi kita asarin ngayon. Buti naman. Hoy. Heto, handa namin para sa inyong birthday gift. Maligayang kaawan. Salamat, Jaiming. Kuya, AMM, hindi kaya wala kang handang regalo para kay Angel? Siyempre naman meron. Heto Angel, maligayang kaawan. Salamat. Titingnan ko na lang mamaya. Angel, pwede bang maging girlfriend kita? Ha? Ngayon lang tayo nagkita. Hindi pa tayo masyadong nagkakakilala. Biglaan naman yung pag-amin mo. Kuya. Angel, kami ni Kuya ay lumaki sa ibang bansa. Kaya direkta lang ang pag-isip namin, nagbibiro lang siya. Huwag mo siyang pansinin, hindi ako nagbibiro. Angel, love at first sight ako sa'yo. Gusto kitang maging girlfriend, pwede bang pag-isipan mo? Nagpapasalamat ako na gusto mo ako, pero ayaw ko munang isipin ang tungkol sa pag-ibig. Nga pala, may handa rin akong regalo para sa inyong dalawa. Salamat Angel, salamat. Ako dapat ang magpasalamat, masaya ako sa birthday ko ngayon. Pero medyo late na, aalis na ako. Zee. Alam ko, kasalanan namin ang pamilya Gu. Bumalik ka na lang at bisitahin mo si Tsingshi. Zee, ito ang bagong alahas na binili ko para sa'yo. Bilisan mo. Suotin mo. Ma, sobrang mahal nito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Zee. Ito ang aming regalo. Wala kaming anak na babae. Nang ikaw ay napangasawa sa pamilya Gu, ikaw na ang aming tunay na anak. At ang Gu Medical, ikaw din ang magiging may-ari nito sa hinaharap. Tanggapin mo na. Salamat ma, salamat pa. Ang mga magulang ni Goksingsi, palagi talagang mabuti sa akin. Hindi ko inaasahan. Para lang kay Goksingsi. Kaya nilang gawin ito. Akala ko hindi na kami magkikita. Magpakailanman. Mukhang kailangan kong bumalik. Tapusin na ang lahat. Ngayon na. Ikaw ulit, Manong. Ang swerte. Ako rin ang naghatid sa'yo sa airport noon. Ngayon nakita ulit tayo dito. Tadhana talaga. Libre na ang biyahe mo. Ara na. Salamat talaga, Manong.
Ikaw ba yung MS Fang na hinahanap? Ng Gutsingshi Medical Group sa loob ng 2 buwan? Mali po kayo, Manong. Tama ako. Yung issue mo, noong nakaan. Usap-usapan talaga yan. Puri sila sa desisyon mo. Kung kaibigan kita, payuhan ko siyang lumayo. Yang ganyang lalaki, hindi dapat patawarin. Ma'am, nakauwi na po kayo. Tita Wang. Nandito ba si Goxingzi? Nasa ospital po si Sir. Pasok po muna kayo. Tatawagan ko na po siya. CJ. Salamat, Tita Wang. Sek. Sir, nakauwi na po si Ma'am. Tita Wang, nasaan si Z? Bumalik na ba talaga siya? Opo, totoo po. Nakaupo po si Ma'am sa sala. Anak, puntahan mo na. Matagal mo na siyang gustong makita. Sa lagay mo, maawa yan sa'yo. Six na. CJ, Matalino at mabait si Z. Pero sobra naman ginawa ni Tsingshi. Baka hindi siya mapatawad ni Z. Sana na lang maghiwalay ng maayos. Para mawala na ang pag-asa ni Tsingshi. At mabuhay siya ng maayos. Yun na lang ang hiling ko. Z. Nakarating ka talaga ulit dito. Hindi ko akalain na yung dating. Desididong at masiglang Dr. Liu. Ay ganito na lang kamiserable ngayon. Z. Bumalik ka ba para makita ako? Alam mo ba, noong wala ka dito, gaano kita kamingaw? Goxingzi. Kung hindi dahil sa mga magulang mo, hindi na ako babalik dito kahit kailan. Sinabi ko na ng malinaw sa liham ko na naiwan sa'yo. Wala nang pag-asa pa sa ating dalawa. Bakit mo pa kailangang makipagkita ka ulit sa akin? Alam kong mali ako, Z. Alam ko talagang nagkamali ako. Pinabuhat ko na ang anak ng baliw na babaeng yon. Ipinasok ko na rin siya sa mental hospital. Hindi na siya makikialam pa sa ating dalawa. Z. Ikaw, mapapatawad mo ba ako? Goxingzi. Kung sa tingin mo, makakagaan ng loob mo ang salitang pagpapatawad. Sige, pinapatawad na kita. Salamat, Z. Alam kong ganyan ka. Maraming taon na tayong magkasama, hindi mo ako iiwan. Tama ba, Z? Magsimula ulit tayo, pwede ba? Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin babalik ako sa'yo. Tapos na ang lahat sa ating dalawa. Goxingzi. Pwede ba ako umalis na ngayon? Umalis? Hindi ako pumapayag. Hindi ako papayag na umalis ka ulit sa akin. Bitawan mo ako. Z. Pinatawad mo na ako kanina ah, nakalimutan mo na ba? Itong lugar na ito. Ito ang bahay na inayos nating dalawa gamit ang sarili nating kamay, ang ating tahanan. Tahanan? Noong dinala mo dito ang ibang babae, hindi na ikaw naging aking tahanan simula noon. Tama, hindi mo pa rin ako pinapatawad, ngunit. Mag-asawa pa rin naman tayo. Guxingzi, nakalimutan mo ba? Pinadala ko na sa iyo ang divorce agreement matagal na. Kahit hindi ka pumirma kapag 2 taon na tayong hiwalay. Pwede ko pa rin ipagamit ang divorce. Ipinaalam na ng abogado ko ang lahat ng malinaw sa iyo. Z. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Alam ko. Alam kong marami akong nagawang kasalanan sa'yo. Karapat dapat lang nagalit ka sa akin. Basta huwag mo lang akong iwan. Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Shares sa kumpanya, bahay, pera, lahat ibibigay ko. Wala nang pag-asa sa atin. Maghiwalay na tayo. Mabuhay na lang tayo ng magkahiwalay. Iyon na lang. Huwag mo nang dagdagan ang alala ng mga magulang mo. Pero, Z. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ayaw mo lang talaga akong tingnan. Matanda na ang mga magulang ko. Guxingzi, huwag mo nang gamitin ang magulang mo. Bilang dahilan. Kung gagawin mo pa yan, maubos na lang ang natitirang pamamahal natin. Z. Huwag kang magalit. Na pala. Gustong gusto mo ng anak, di ba?
Magsimula ulit tayo. Magkaroon tayo ng sarili natin. Sanggol. Promise, alagaan ko kayong mabuti, okay? Hanggang ngayon, gagamitin mo pa rin ang bata para ipit ako. Ngayon ko lang nalaman na ang mahal niya ay ang sarili niya. Guksingsi, pwede bang maging lalaki ka? At tapusin na natin ang paghihiwalay natin? Sabi mo may utang ka sa akin, di ba? Pirmahan mo na. Hiwalayan na tayo. Kawawa naman ako at ang magiging anak ko. Ang mga kasuklam-suklam na ginawa mo at iba-iwi. Nasusuka na lang ako sa tuwing makikita kita. Tayo. Sa buhay na ito, imposible na. Z, huwag kang umalis. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Z. Bitawan mo ako. Tito, tita. Alam kong mahal ninyo ang anak ninyo, pero ang buhay ko ay wala nang kinalaman sa kanya. Kaya pakiusap, huwag na ninyo akong gambalain. Si, naintindihan ko at natutuwa kami na nandito ka. Sana lang maka-move on na si Tsingshi. Salamat, Z. Gusto ko lang malaman. Talaga bang tapos na kayo ni Tsingshi? Wala na bang pag-asa? Ang pagiging estranghero ang pinakamagandang wakas para sa atin. Ang pamilya ko ang may kasalanan sa'yo. Mayroon akong 50 milyon dito. Ito ang kabayaran ng pamilya ko sa'yo. Tanggapin mo ito. Napakarami na ang inialay ko para sa kanya. Ang buhay ko sa hinaharap, gusto kong likhain gamit ang sarili kong mga kamay. Kaya, paalam na, tito. Tita, Fangshi, nandito ka nga. Ang pagiging ganito ko ngayon ay dahil sa'yo. iniwan ko na ang pwesto bilang interest due. Kung may problema ka, kay Goksingsi ka lumapit. Hindi sapat, hindi talaga sapat. Si Gutsingshi ngayon. Ikaw lang ang nasa isip at puso niya. Kapag namatay ka na lang, saka magkakaroon ng pwesto para sa akin sa puso niya. Hindi ko alam kung sasabihin kong inosente ka o tanga. Mahal lang niya ang sarili niya. Kahit mamatay ang lahat ng babae sa mundo, hindi siya malulungkot. Ang luha niya, para lang sa sarili niya. Tumigil ka sa kakasatsat. Si Gutsingshi ngayon, dahil sa'yo, ayaw nang mabuhay. Akala mo hindi ko alam? Nang umalis ka, sumama rin ang kaluluwa niya. Kahit makuha ko ang katawan niya, hindi ko makukuha ang puso niya. Kapag namatay ka na lang, saka ko talaga mapapalitan ang pwesto mo. Kapag hinawakan mo pa siya, huwag kang magalit kung magiging bastos ako sa'yo. Kinyan, bakit ka nandito? Narinig ko sa kapatid ko na umuwi ka na ng bansa. Medyo nag-alala ako sa'yo kaya. Sinundan kita. Pero huwag kang mag-alala, gusto lang kitang protektahan. Sa pangkaraniwan. 30 metro ang layo ko sa'yo. Hindi ka magagalit, di ba? Ano nang ikagagalit ko? Ikaw ang nagligtas sa akin. Pero, huwag mo nang ulitin. Susunod ako sa'yo. Angel, saan ka pupunta? Angel, sasama ako sa'yo. Z. Siya ba ang kumuha sa iyo mula sa akin? Maliban sa akin, walang sinumang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Sa akin ka lang dapat. Kinyan, pagkatapos kong makita ang dating kaklase ko ngayon, mag-a-abroad na tayo. Naghihintay na lang ang dating kaklase mo. Umupo ka na. Salamat. Hi, ilang taon na ba tayong magkaibigan? Ang laking bagay sa'yo at kay Gutsingshi. Tinago mo pa sa akin. Kung hindi dahil kay Gutsingshi na tumatawag sa lahat, hindi ko malalaman na hiwalay na kayo. Mahirap ikwento. Pagkatapos namin maghiwalay, umalis agad ako ng bansa. Wala akong dinala, kaya nga. Ngayon, dito ako para humingi ng tawad. Amy, sige, basta alam mong nagkamali ka. Patawarin na kita. Pero, sa totoo lang, tama lang ang paghihiwalay niyo ni Gutsingshi. Sobra. Dati, iniwan mo ang madaling karera para sa kanya. Pati ako, matalik mong kaibigan, nilayuan mo. Ginawa mo lang siyang asawa't ina, sayang talaga. Pero ngayon, nagbago na ako at tuluyan ang natapos. Yan ang tama, ganyang manyak. Mawala muna bong pahalagahan. Dapat lang, layuan ka niya at magpakamatay. Tama ka. Tara, inom tayo.
Ang tagal nating di nagkita. King yan. AM, saan mo nakita yung gentleman na yan? Ang galing ng palasa mo. Huwag kang magbiro. Kuya ito ng landlord ko sa abroad. Siya ang nag-aalaga sa akin. King yan, ipakilala ko sa iyo. Ito ang dati kong kaklase, si Tianchen. Ah, si Kuya Ping yan pala. Kamusta? Kamusta, Miss Tianchen? Ang sarap pakinggan ng boses ng gwapo, hindi tulad ng matanda. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Lalo na pagdating kay Z. Alam ko lahat yan. Salamat, Miss Tianchen. Kain tayo. Inihanda ko ito para sa'yo. Paborito mong ulam. Sa abroad, wala nito. Kaya pala naalala mo pa. Amy, Ain ka pa, ang payat mo. Salamat. naku, inggit ako kay Z. May nakilala siyang napakaalaga. Z. Sino siya? Goxing Z. Ulitin ko. Wala na tayong koneksyon. Umalis ka na. Naririnig mo ba, Gutsingshi? Ayaw kanyang makita, umalis ka na. Z, alam ko, ginagawa mo lang to para magalit sa akin. Hiniri mo lang niyang artista, di ba? Okay lang, basta patawarin mo ako. Sa mo umalis ako. Goxing Z, ulitin ko. Umalis ka na. Mahal, Ikaw si Gutsing Shi, di ba? Alam ko ang mga ginawa mo. Kung lalaki ka talaga, dapat panagutan mo ang mga ginawa mo. Dapat panagutan mo ang mga ginawa mo. Hindi yung paulit-ulit na naninikip. sasabihin ko sa'yo, hindi pa kami diborsyo ni Z. Wala kang karapatang magsalita sa akin dito. Goxing Z, tama na yan. Ang mga ginawa mong nakakadiri, pangangaliwa habang kasal. Anong mukha ang meron ka para magsalita? Anong mukha ang meron ka para magsalita sa iba? Z, alam ko nagkamali ako, pakiusap, patawarin mo ako. Basta huwag tayong magdiborsyo, gagawin ko ang lahat. Bitawan mo. Z, tayo na. Amy, Z, bakit ayaw mo akong patawarin? Hindi ko talaga kayang mawala ka. Z, okay ka lang ba? Okay lang ako, tapos na yon, huwag kang mag-alala sa akin. Ganun pa rin ang Z na kilala ko. Pero, bes sa hitsura ni Gutsingshi ngayon, mukhang hindi siya basta-basta susuko. Bumalik lang ako dito para sa mga magulang ni Goxing Z. Kapag naayos ko na ang usapin ng diborsyo, aalis na ako rito ng tuluyan. Ano? Alis ka ng tuluyan? Saan ka pupunta? Gusto kong makita ang mundo sa labas. Makita ang totoong buhay. Sa madaling salita, aalis ako rito. Kung gusto niyo makita, mag-usap lang tayo, ako na bahala sa paghatid sundo. Hindi ko hahayaang mawala ang koneksyon ninyo. Wow, ang bait naman. Naku, Z. Sa tingin ko, pwedeng mas lalo mo siyang makilala. Sige na. May na elevator. Tara na. Sek, MS Fang. Hanggang ngayon, ayaw pa rin pumirma ni Gutsingshi, pero ang balita sa kanyang pangangalo niya ay kumalat na. Kung ay dedemanda natin ang diborsyo, malaki ang sansa nating manalo. Mabilis nating makukuha ang divorce certificate. CJ, gusto ko lang mabilis na makadiborsyo. Sinabi ko na hindi ako makikipagdiborsyo. Ginonggu, ito ang ebidensya ng iyong pangangalo niya. Kung patuloy kang tatanggi, ay dedemanda ka ng aking kliyente. Z, ganito ba talaga ka gusto mong makipaghiwalay sa akin? Ginonggu, ulitin ko, kung dadaanin sa batas, malilimas ka, wala ka nang matitira. Z, ano ba ang dapat kong gawin? Para tumigil ka sa paghihiwalay. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Goxing Z, huli na ang lahat ng sinasabi mo. Kung kaya mong magtaksil, sa ating pagsasama ng walang pakundangan, at makakuha ng divorce certificate para tuluyang maghiwalay. Z, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Hindi ako nagtaksil. Naalala ko ang bawat sandali natin. Kung hindi ka naniniwala, sasabihin ko. Naalala mo noong. Tumigil ka. Ang pagbanggit mo sa ating nakaraan sa harap ko. Nakakadiri lang. Naalala ko lang kung paano mo ako. Niloloko habang nagloloko ka sa iba. Ayokong maalala ang dating tangang sarili ko.
Kaya, Guxingzi, makipaghiwalay na tayo. Sa pagitan natin, wala nang pag-asa. Talaga. Tapos na ba? Ginonggu, dahil ayaw mong makipagdiborsyo. Sa korte na lang tayo magkita. CJ. Pumirma na ako. Pero bago yon, may kondisyon ako. Ano iyon? Pwede ba? Manood pa tayo ng huling pelikula. Our Times ba yon? CJ, pagkatapos nito, pirmahan na natin ang divorce papers. Sana huwag mo na akong lokohin pa. CJ. Ngayon, hindi na kita lolokohin. Tara na. Kumusta, Z? Nakapag-divorce ka na ba? Kinyan, sabi ni Guxingzi, manonood muna kami ng isa pang pelikula bago niya ako hiwalayan. Gatsing Shin, kung totoo ang sinasabi mo, bakit sinusundan-sundan niya si Z? Sinusundan-sundan si Z. Z. Sinabihan ko na siya. Kung bubuluhin ka niya ulit, sabihin sa akin. Huwag na. Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Ikaw. Tama na, Guxingzi. Gusto mo manood ng pelikula? Tara na. Hoy, Ano pa ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na ngayon. Z. Gusto ko lang malaman. Kung hindi ko nakilala si Bayway. Kung hindi ako nagtaksil. Magiging masaya pa rin kaya tayo. Kahit wala si Bayway, ganito pa rin ang kahahantungan natin. 10 taon ng pagsasama. Wala na ang dating pagkabago at romansa. Ang meron, pabaya, away, at pagod sa isa't isa. Kaya hindi mo talaga kayang ayusin ang mga problema, kundi humanap ng iba para makalimot. Tama ka. Hindi ko kayang harapin ang mga alitan sa pagsasama. Kaya tumakas na lang ako. Naghanap ako ng iba para makalimot. Akala ko maitatago ko ang lahat. Pero, nahuli rin ako. Tinalikuran kita. Pero nagsorry na talaga ako. Nagsisisi na ako. Huli na ang lahat sa sinasabi mo ngayon. Guxingzi. Sana simula ngayon, makilala mo ng maayos ang sarili mo. Huwag ka nang manakit pa ng ibang tao. Hindi na mangyayari. Ang bagong kasiyahan ay mawawala din balang araw. Tanging ang tahimik na pagsasama. Ang mananatili habang buhay. Z. Nitong nakaraang 10 taon. Sobrang importante ka sa akin, hindi talaga ako mabubuhay kung wala ka. Ngunit matagal na akong nawala ng pag-asa sa iyo. Kung bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon na pumili, hindi ako magpapakasal sa iyo. Z. Magkikita tayong muli sa susunod. Z, ingat. Guxingzi. Z. Buti lang wala kang napahamak. Hello, hospital ba? May nasugatan dito. Bilisan niyo po. Guxingzi, kumapit ka pa. Darating na agad ang ambulansya. Z, ngayon. Mapapatawad mo na ba ako? Guxingzi.
Mahal, pakinggan mo, kung may mangyari sa ating anak, ano bang gagawin natin? Tiyo, tiya. Sobrang pasensya na po. Si Bayway ay pinupuntirya ako. Pinoprotektahan lamang ako ni Xingzi kaya nangyari ito. Si, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Hindi ito kasalanan mo. Ang dapat sisihin, si Xingxi na niloloko ang ibang babae sa labas. Kaya siya nagkaroon ng ganitong kapalaran ngayon. Nga Zi, gabi na, umuwi ka na muna para magpahinga. Gugustuhin ko pang hintayin na matapos ang critical na yugto niya bago ako umuwi. Doktor, kamusta po ang anak ko? Dr. Gu, nasira ang puso niya at nasa huling yugto na ng kanser sa tiyan. Kaunting araw na lamang ang natitira sa kanya. Anak, Z, Gising ka na. Sinabi ng doktor na nasa huling yugto ka na ng cancer sa tiyan. Kaunting araw na lamang ang natitira sa iyo. Mayroon ka pa bang hiling na gusto mong gawin? gusto kong, Sabihin mo, itatandaan ko. kung mabubuhay ako. Ikaw, magpapatawad ka ba sa akin? Tinanggap ko na ang kasal kay Qingyan. Kung makakaligtas ka hanggang susunod na buwan, dumalo ka sa engagement party ko. Papatawarin kita. Sana makapunta ka. Kung pwede lang ulitin. Ang sarap siguro. Zi, magsimula ang engagement party.